Hindi na natin pwedeng bitawan. Parang hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko alam na ganyan. Hindi ko alam. Hindi mo alam dahil hindi mo inaral, hindi mo binabasa. And alam niyo po, yun ang napakaganda sa ministry na binigay sa atin ng Diyos. We are privileged that we can read it, we can study it on our own, we can study this together in a smaller group setting, we can study this as a congregation. Amen po? Now, tanong sa inyo, sino nagbabasa ng Book of Acts? Can I see your hands, please? Huwag kayo mahiya. Kung hindi kayo nagbabasa, huwag kayo mahiya. Tingnan ko lang. Sige, taas nyo. Huwag kayo mahiya. Yeah, good. Ngayon, sino naman po yung hindi ho nagbabasa ng Book of Acts? O yan, pakita sa kamay. Good. Sige, taas nyo. Yan, mahiya kayo. Ayan, hindi ko naman kayo pinapahiya, ano? Parang we're doing a series, parang ano yan eh. Parang, how would you know kung tama yung tinuturo? Di ba? Kasi tingnan nyo rin, basahin natin. Alam nyo, yun ang dahilan kung bakit napaka-importante that we are studying this together. Kasi we are not perfect people. We need to learn together. Nagkakanindihan. Kapag mayroon kaming itatago sa inyo and our conscience is not really clear, obviously, sasabihin namin sa inyo, huwag kayo mag-aral ng Bible ninyo. Para hindi nyo nakikita kung ano yung totoo. Kasi hindi nyo binabasa eh. Di ba? Katulad nung last time, may nag-text sa akin, Pastor, mali ata basa mo. So pag sabi ko sa kanya, pakibasa mo rin ulit. Baka naman nakalimutan mo ito. Ay, oo nga. O di nagkakatanungan. Alam nyo, nagbabasa. So I was very encouraged. Kahit na mali yung pagkakatanong niya sa akin, na-encourage ako kasi nagbabasa siya eh. Naintindihan? Andiyan pa po ba kayo? Now, napansin niyo po ba, mas marami hindi nagbabasa kaysa nagbabasa? Napansin niyo? Hindi ba kayo nahiya niyan? Hindi ko kayo pinapahiya. No? I'm just sharing this with you as a friend na parang, are we really serious with God? Kasi sa totoo lang, life is too short. And sa ikli noon, and eternity is forever. We need to be prepared for forever. Nagkakaintindihan po tayo. Alam niyo itong amazing. We plan for everything. We plan for birthday parties. We plan for our future. But we never plan for eternity. Yun ang mabigat. Hindi natin pinaplan yung bagay na, ano kaya? Lord, binigay na sa atin ng Diyos eh. Na if we are to face God at any moment, hindi ka natatakot na, kasi alam mo, you are prepared. You are ready. Naalala niyo sabi ni Pastor Peter during our anniversary, be ready. We need to be ready. We need to be prepared. Are you following? Now, ito pong ating, kaya pag-usapan natin muli. Kung naalala ninyo, last week, we talked about experiencing God's grace. Now, ano po yung grace? Sabi ni Pastor Peter, sabi niya, grace is the unmerited favor of God that saves us and gives us the desire and the power to do His will. And we found that out in the scripture. And it was made very clear. Ano yung grace? It is God's gift. Libre yan. Bigay ng Diyos sa yan. It is to be received by faith. Kasi kahit anong regalo, pag di mo tinanggap, hindi yan sa'yo. Nagkakaintindihan tayo. But you have to receive it by faith. Nagtitiwala ka, it was given to you and you received it. Itong amazing. This is available to all. God is offering this to everybody. Now, it's up to you whether you accept this or not. No, nasa sa iyo na yan. Kung tatanggapin mo ba o hindi. Now, hindi ito como libre. Okay na, libre naman. No. Ito yung libreng binayaran ni Jesus. Kaya you can never have and you can never experience the grace of God without Jesus Christ. Kaya itong napakaganda. Ang reward, eternity. Kung naalala ninyo during our discussion last week, di ba sabi natin, you are saved by grace. It is not the result of your works. Bakit? Para walang magmayayabang. Hindi ito resulta ng kabaitan mo, hindi ito resulta ng kagalingan mo, hindi ito resulta ng binili mo, hindi. Because it is all gift. Nagkakaintindihan tayo. Now, kaya po pag sinamarize ko to in a sentence, it's really grace is God's unmerited favor to save us, listen to this, from the penalty of sin. If we still remember, every one of us, bawat isa sa atin, ang simpleng nagsisinungaling. Hindi mo kailangan ng maraming kasinungalingan para maibilang kang sinungaling. Isang kasinungalingan lang. Saan ka? Sabi ng Bible, sa lawa na naglalagablab ng apoy at asupre. Napag-isipan niyo mabuti. Sino nakapanood sa inyo ng Lord of the Rings? Ayan, good. So yung mga hindi nakapanood ng Lord of the Rings, okay lang kung hindi nyo napanood. Pero imagine yourself, doon po si Gollum sa ending.
Di ba? Halos sa bandang ending, nalaglag doon sa lava. Yun ang lawa ng apoy na naglalagablab ng asupre. Nagkakanin yan? And imagine nyo, nandun ka forever. Doon, parang sa palabas, parang kaya pa ni Gollum. Ganun. Kaya pa eh. Pero sa totoong sa realidad, ewan ko sa'yo. Yun nga lang mapaso tayo sandali sa tubig na mainit eh. Iiyak na eh. Natalsikan lang nga ng mantika eh. Naalala ko, may anak ako, natalsikan na lang doon, naglaplos eh. Natalsikan lang ng kumukulong mantika, naglaplos eh. Iiyak. Isipin mo forever ka ganyan. Hindi ka naman mamamanhid doon. Dahil titiyakin, hindi mo mamamanhid. Bakit? Kasi it's a punishment. And kaya nga ang Diyos, He knows this very well. And none of us can save ourselves from that penalty that He made away. He gave His only Son. He gave His best. Ano sinukli natin? Yung tira-tira natin. Lord, sige, kung kailangan kita, okay lang. Pag di kita kailangan, kaya ang sa atin, ang Diyos natin, para siyang genie. Pag kailangan kita, I will rub the lamp. Hindi yun ang Diyos natin. Ang Diyos na totoo, kailangan natin siya every day of our lives. Kaya nga, we are totally dependent on Him. Kaya tingnan niyo po, the penalty of the through faith in Christ and in His finished work, tapos na. Now, and gives us the power to will and to do God's pleasure through the Holy Spirit. Kaya mapapansin niyo, kung naalala niyo sa Chronicle last week, meron kayong susunod doon, before Christ, our turning point. Naalala niyo ba? Sinong nag-try? Ay, good. Now, may tatlo. Kaka-encourage. I'm very encouraged. At least may tatlong No, listen. Bakit ito ay napaka-importante? Kasi if you want to know whether you're really experiencing God's grace, di ba? Aside from the fact na meron na yung truth sa Scripture, simple lang, imposibleng hindi mo alam na na-experience mo yung grace ng Diyos. Bakit? Makukumpara mo yung buhay mo nang wala si Jesus at yung buhay mong nandyan na si Jesus. Nakakanilig yan? Kaya nga we're very bold to say to people, well, I know Jesus because He met me. He found me. Hindi ako siya ang nakatagpo sa akin, and talagang He allowed me to realize how bad and how sinful I was. Nakakanilig yan? Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya meron kang kwento before Christ, then yung turning point and yung life in Christ. Imposibleng wala kang kwento. Kag wala kang kwento, wala kang kwenta sa langit. Bakit? Kasi may kwento ka eh. Kaya lahat yan, kahit si Paul, when he was about to defend himself, meron siyang kwento. This is what I was before, but now. Nagkakanilan tayo? Kaya may kwento eh. Imposibleng wala. Kaya if we're saying that hindi yung, when I started attending CCF, hindi yun. Kasi CCF may fail every one of us because we're all just human beings. But Jesus Christ never fails. Are you following? Ako, hindi ko kayo maliligtas. Wala ako maitutulong sa inyo. Ang sa akin lang, my part is to preach the gospel because that's my gift. But only Jesus can save every one of us. Nothing else but Jesus. Are you following? Kaya sabi ni Paul, even if an angel appears to me and teaches another gospel, let him be accursed. Bakit? Hindi anghel, si Jesus lang. Kaya napaka-importante nito. Then, itong si Jesus na to, hindi lang parang, tatanggapin na kita. Hindi, I will live with you. I will live for you. You are my life. Kaya ang Christianity, lulitin ko lang, para madiinan natin mabuti. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And if Jesus Christ lives in you, listen to this. Imposibleng wala kang uhaw sa salita ng Diyos. Because this is the very same Christ who says, it is written, man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya seryoso tayo sa Bible. Seryoso tayong inaaral ang kanyang salita. Bakit? Kasi alam natin, dahil buhay ako sa Diyos, I need this bread. I need this. I need the Word of God. I cannot live without this. Are you following? Andiyan pa kayo? Kaya pasensya na kayo kung sinabi kong mahiya kayo, hindi nyo binabasa. Bakit? Kasi if we are claiming to be followers of Jesus Christ,
We are hungry for the Word. But if not, dalawa lang ang dahilan. Either may sakit ka, or patay ka spiritually. Andiyan ka pa? Tingnan mo yung katabi mo. May sakit o patay? Mamimili ka lang. Kapag patay ka, siyempre, hindi ka, kahit subuan mo ng lechon yan, pakitaan mo ng lechon yan, nakanganga pa yung baboy, ganyan lang din yan. Pero may sakit, wala akong gana, walang lasa. Tama? Andiyan ba kayo? Hello? Kaya siyempre, ang pinaka-importante sa atin is our spiritual health. Kasi delikado yun. Kaya tinan nyo yung mga Christians noon, pinapatay na sila, basa pa ng Bible. May kikwento kasi, meron po isang mama sa Vietnam, pine-persecute yung mga Christians gera noon. Kinulong yung Christian, iyak na iyak sa Diyos, Panginoon, tulungan mo po ako, patawarin niyo po ako. So, hindi niya maalala yung mga word of God. Talagang, Lord, tulungan niyo po ako, nanghihina na po ako sa faith ko. Pray ng pray. Sabi niya, tapos inassign siya kung saan, alam niyo, paglilinis ng toilet sa latrine. Ang mga alam niyo yung latrine, yung toilet noon, nakakita na ba kayo ng toilet sa probinsya noon? Yung parang kawayan, yung pibong pagkaano ka parang yung tumutunog pang ganyan, tapos may butas lang, tapos parang yung gumagalaw sa ilalim. Nakita na kayo yung gumagalaw sa ilalim. Tapos parang buhay na buhay, gumagalaw. Puro mga uod pa, nagaganyanan, no? Alam ko yan kasi naranasan ko yun Kaya kabang-kabang ako sa pag nadilim ito, nalusot ka dito, patay ka rito, di ba? Ang dilim-dilim pa nun, tapos yung ilaw mo pa, papatik-pitik-pitik na ganyan, no? Tapos ikaw naman, ganon yung kanilang CR. Open na open yun, kaya alam mong CR na kasi nangangamoy Di ba? Ito na. Itong mama, pray na po. Sabi ko, God, saan tulungan niyo po? Pinassign siya doon. Naku, pag-assign siya doon, na-realize niya, yung pinaka-head ng bantay. Naku, yung Bible, pinampupunas. Sabi niya, thank God. Pero nagpasalamat sa Diyos. Sabi niya, praise God. God, bakit praise God? Tuwing lilinisin niya, bubuksan niya ngayon. Nai-imagine nyo Tapos lilinisin niya dahan-dahan, babasahin niya ngayon, iiyak sa Diyos. Sabi niya, God, thank you. And one time, sabi ng guard, nung nahuli siya, sabi niya, huwag gagawa mo dyan. Wala po, Christian ka ba? Di po. Takot. Tapos mamaya nag-pray, sabi niya, Lord, ano ba? Tapos sabi ng Lord, the Lord hates lying. Nabasa niya isang peraso kasi. Lord, tapos sinabi niya, Christian ka? Oo. Sabi, kailangan magsabi ng totoo. Sabi ng gwardya, dalihan mo, tumakas na tayo lahat dito. Kaya pala pinasasabi siya ng totoo. Yun, nakatakas sila. Yung mamang yun, naging interpreter ni Ravi Zacarias. Are you following? Kaya naintindihan mo Kasi meron kang salitang buhay. Kaya nga, yung Bible, ewan ko ba't hindi nyo, paano ka hindi ma-excite Para nag-uusap kayo ng Diyos. Yun ang difference. Hindi ka lang religiosity na nag-aaral ka lang para malaman yung teolohiya, pero yung buhay, yung Diyos. Not studying theology alone. It is experiencing the living theos. Are you following? Now, dito na po. Sorry, review lang ito Review lang. So, itong amazing. Now that we have experienced the grace of God, now that we have experienced the reality of that salvation, from the very moment that you have accepted and admitted that you needed Jesus Christ, tinanggap mo si Jesus. Tinanggap mo na hindi ka maliligtas sa sarili mong paraan. Tinanggap mo na siya lang ang taging tagapagligtas. Tinanggap mo na ang buhay mo para sa Kanya lang. Yan na. That's a turning point. Talagang na-realize mo, parang bigla lang bumuho sabi, Pog! Lord, salamat po. Thank you for saving me. Alam nyo, ito na. Pero yung iba, ayaw lumapit. Bakit? Lord, paano kung magkulang ako ulit? Paano kung magkamali ako ulit? Lord, tinanggap na kita. Lord, I promise from now on, I will live for you. What if I fail in my promise? Na-experience na ba yan? Paano, Lord? Now, listen to this. When you receive the grace of God, this is not about your promise to God. This is God's promise to you. Tayo, nagkukulang sa promise. Yung promise natin, hindi na nagagawa. Gusto yung malaman? Tingnan niyo asawa niyo. Ang daming promise. Tama? Promises.
Ano sabi sa'yo? Are made to be broken. Hindi ganun si God. When God made a promise, talagang ginagawa niya yun. Nakuha natin? Ginagawa niya yun. But again, ito yung promise is not something that we thought we understand. It is a promise that God really is telling people. Ito yun. Kaya ito sabi mo, ito yung promise of Diyos. Ang problema, Lord, kaya ko ba? Tuloy ba ako? Now, listen to this. Kaya iba takot. Saka na ako lalapit kay Jesus. Saka ka na tatanggapin yung grace na yan. Saka na, kapag ka ready na ako, uulitin ko. Naliligo ka ba bago maligo? Meron ba ditong naliligo bago maligo? Wala. Dapat lang. Kaya ka nga lumapit kay Jesus dahil hindi mo nga kaya. Kaya ka nga nagpapaligo sa Kanya. Nagkakaintindihan tayo. No, wag mo sabihin, saka na. Hindi mo nga kaya you are to totally depend on Jesus Christ. And here's the wonderful. Alam mo sabi ng Lord, He will always assures you. Listen to this. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Hindi yung, taas ako, Christian ako. Hindi. The Spirit Himself will testify to your spirit that you are a child of God. Kaya alam mo meron nagre-remind sa'yo, anak ka ng Diyos, anak, kabahagi ka ng pamilya ng Diyos. Alam mo, because the Spirit testifies to your spirit. When you are in doubt, nagda-doubt ka na, dududa ka na, all of a sudden, God would just remind you, my child, God, thank you. Di ba? Hello? Hindi kayo makarelate? Pag hindi kayo makarelate, wala pang experience of God's grace. Okay? Then be honest. But if you understand this journey, you will say, Lord, Christian ba ako? Minsan, tatakot ka, mamamatay ako, tatakot ako. Biglang, all of a sudden, you would sense an assurance from God. Andito lang ako, anak. Thank you. This because the Spirit testifies to your spirit that you belong to Jesus. Are you following? Marami kang problema. Now, itong amazing dyan. So, ibig sabihin, if this is true, then you can rest in God. Amen? Sasabihin mo, rest in Him. Sabi mo, rest in Him. Hindi sabi, sleep ha? Rest. Kasi you can be sleeping and still restless. Nagkakanindihan tayo. Ito, you are to rest in Him. Ibig sabihin, okay, all my trust, all my kay God na. I will rest in Him. I will trust Him. Now, if you fail, you will rise up again. Why? Because you can rest in God's promises. You can rest in God. Mayroon ka, magtitiwala ka, tatangan ka, sasandal ka sa Diyos. Are you following? Now, kaya, tinan niyo ang ganda ng pangako ng Diyos. I am confident, even Paul, I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect until the day of Christ Jesus. Anong pangako ng Diyos? Ano mang sinimulan niya, tapos ka. Ganun ba? Pakikalabit mo yung katabi mo. Parang tapos na Ulit. Ano mang simulan ng Diyos, tatapusin niya. He will finish it. He will perfect it. Are you following? Now, yun ang assurance ng Diyos. Naalala niyo si Jesus, sabi ni Jesus, sabi niya, hindi ka magtatayo ng tore na hindi mo binilang mo na lahat. At pagkatapos, pag bilang mo ganyan, hindi mo natapos. Sabi niya ganyan, di ba? Di ba, pagtatawanan ka? And do you think, si Jesus nagtuturo, hindi niya ina-apply? Kaya nung sabi niya, ano pangalan mo? Ha? Odi. Sabi ng Lord, okay, Odi. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ngayon, Odi, you belong to me. You are my child. Teka muna, Lord, alam niyo bang matutulog yan sa service? Hindi siya natutulog kaya ako ginamit siya Kasi pag ginamit ko na natutulog, magagalit Di ba? At least siya ngayon, hindi. Kahapon. Sabado yun. Sabi niya, Odi, okay. Lord, alam mo matutulog yan? Oo, alam ko. Kaya ako nga siya niligtas Hindi niya kaya iligtas sarili niya, kaya alam ko yun. Pero I will provide him the Holy Spirit to guide him and to inspire him to read the Bible. Ganun ba? Kaya nga binigyan ko siya ng church para turuan siya, para gabayan siya, para meron siya accountability. Kaya nga binigyan siya ng body of Christ. Ayun, nakikita niyo ba yun? That same thing with
Si Peter sa John 1:45, simula pa lang ng chapter. You shall be called, you Peter, yan sabi niya, Simon, son of Jonah, you shall be called what? Cephas. Alam niyo ba sa ano yan? Sa Tagalog ito, Oy Simon, ikaw na siyang tambo, ang dali-dali mong masway ng hangin. Ikaw ay para anak ng ikaw ay parang batang kalapati. Sabi niya, batang kalapati, hindi marunong lumipad. Sabi niya, pero Peter, magiging Cephas ka. Ibig sabihin, magiging kang bato. Matibay. No, Lord, alam mo bang i-deny ka niyan 3 times? Yes, I know. Kaya nga, I will die for him eh. Lord, alam niyo ba na i-review kayo ni Paul one day? Yes, I know. Kaya ako nga siya bibigyan ng Holy Spirit eh. Kaya nga siya kasama sa church so that they would encourage one another. Kaya nga, I will provide everything because I will perfect what I have started. Nagkakaintindihan? Hello? Kaya you can rest in God. Talaga ba? Yes. Kung naging Christian ka, tinanggap mo si Jesus, at talagang totoo, binigay mo yung buhay mo sa Kanya, and sabi mo, Lord, sa'yo na ako. Pag nadapa ka, Lord, ako pa rin ba sa'yo? Oo. Alika, bangon ka. Kaya mo na lamang ang dapa ka eh. Kasi, alika, tatayo ka. Nagkakaintindihan? Andiyan pa kayo. Kaya you can rest in God. Hindi mo kailangan na parang trying hard. Papakabait ako. Papakabait ako. Kumakanta sila. Nagtaas ang kamay. Makikitaas na di ako. Kahit hindi mo naintindihan. Taas ka ng taas. Tapos mo na, Di ba? Kaya pag-isipan mo mabuti. Yan ang sinasabi ng Lord. Kaya naman si Paul, very confident to God. Now, listen to this. Ito, tatandaan ninyo. Whenever you are in a journey, in the experience, in the grace journey, remember this. The rest in God is like finding a strong roof that shelters us from the heat of the summer and the outpouring of rain during the rainy season. Nandun po kami sa Singapore, naglalakad ho kami. Laging lakad doon eh. Talagang ang init. Siyempre, anong hanapin mo pag mainit? Yung may bubong. Hanap kang bubong, yung pagod mo lakad, biglang may bubong. Paano nakaka-rest ka, nare-relax sa tama? Tama ba? So, ganun din. Kaya naisip ko yung roof. Sabi ko, Lord, buti na lang, every time I look at the roof, it reminds me that you are my shelter. You are my refuge. You are my shield. Naalala yung kanta natin kanina? You are my strong tower. Wow! Now, listen to this. Kaya tandaan nyo, if you rest in God, remember, roof. Now, roof, why? We can rest in God when we're attacked by rogue judges. We can rest in God from our own weakness. We can rest in God when we're attacked by overly fanatical. And we can rest in God when we're attacked by the fear of the unknown. Now, tingnan natin. Bakit yan ang ating iniisip? Tingnan natin si Paul. Now, Paul was on trial. Remember? Binugbog, pagkatas bugbugin, nagsalta siya before the people, and he began to testify about his encounter with Jesus Christ. Remember? Ngayon, nagkagulo. Sabi nung si Claudius Lysius, sabi niya, teka muna, ba't ka nagkakagulo ito mga to? Ano nga, ikulong natin. Siyempre, nagsalita siya sa Hebrew. Si Claudius, Greek, hindi niya naintindihan yung nangyayari. So, kinuha niya ulit. Dahil pinagkakagulo si Paul. Kinuha niya ulit, dinala sa barracks, at ginawa niya, tinawag niya yung mga Sanhedrin, the leaders of the city. Parang, teka muna, hanapin nga natin ito para litisin si Paul that I would understand what's going on. Are you following? Yun ang kwento. Now, let's go to Acts 23. Ito na yun. So, ang problema, these judges are humans. Now, listen to this. But on the next day, wishing to know for certain why he had been accused by the Jews. He wants to understand. Gusto niya maintindihan. Sabi niya, he released him and ordered the chief priest and all the council to assemble and brought Paul down and set him before them. So in other words, ginada na yung mga magja-judge at tinawag siya. Now, tingnan niyo po nangyari. Paul, looking intently at the council, said, Brethren, I have lived my life with a perfectly good conscience before God up to this day. Now listen to this. Ano yung look intently? Parang tinitigan ka niya. No? Na-imagine niyo ba? Tingnan niya katabi niyo. Titigan siya mata. Mata sa mata. Tingnan niyo. Tingnan ninyo. Dahil pa kayo sa kapatid ninyo. Tingnan ninyo, mata sa mata. Tapos, pag tinitigan mo, yung galit ka na. Yun yung ginamit na Greek word dito. He looked intently, mata sa mata.
Hindi yung eyeballing sa sa internet, yung Facebook, iba yon, nagde-date. Ito, tinitigan, parang, mga kapatid, sabi niya, nabuhay ako na malinis ang aking konsensya. Nakuha ninyo yung nangyayari? Now listen to this. Ito po, whether we like it or not, we're living in a world that people will judge you. Sasabi sa iyo, Christian ka ba? Ganyan mang Christian? Bakit ganyan ka? So you begin to compare, Lord, Christian ba talaga ako? Nakakaya. Kasi every time they tell me, and talagang nakukondena ako kasi parang hindi ako Christian eh. So sa opisina, aatakihin ka nila. They are acting like judges before other people, before you. Sabi sa iyo, hindi ka totoong Christian, malabo kang Christian, hindi ka maayos sa Christian, ang labo mo, hindi ka totoo. And sometimes we are bothered about all those judging. Tama? Hello? Tapos lalo na pag sa bahay, judge ka ng pamilya mo, judge ka ng asawa mo, pa-Christian ka, doon sa service, ang bait-bait mo. Kaya naalala ko, mayroon pang mag-asawa, pastor yung asawa eh. Dinala yung damit sa pulpito eh. Sabi niya, bakit mo dinala yung damit ko? Kasi parsonage yun eh, doon siya na nakatira. Dinala doon, kasi sa pulpito ka lang mabait. Oh, pag-isipan nyo, hindi nyo naintindihan, no? Para kayo natulog ah. Sabi niya, sa pulpito ka lang mabait, diyan ka na tumira. Para lagi kang mabait. Sabi gano'n. Then sabi niya, you are being judged. Kawawa yung pastor. Teka muna, listen to this. Ang ganda nito, you can face these judges. Why? How? Malinis ang konsensya mo. Pag malinis ang konsensya mo, look at the words. Before God. Kahit anong sabihin ng tao, at the end of the day, it's between you and God. Are you following? Kaya nga si Jesus sabi niya, for not even the Father judges anyone, but has given all judgment to whom? To the Son, so that all will honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. So dapat igalang mo siya, sabi gano'n. And look at this, truly, truly I say to you, he who hears my word. In other words, you are leaning on Him as your Lord. You listen to His word and believes in Him who sent me. Si Jesus, God has eternal life and does not come into judgment but has passed out from death into life. If you believe in Jesus, you believe in God who sent Him. Sabi nga nun, mula sa kamatayan, you've been passed to eternal life. Kaya kahit anong pagsabihin nila, I belong to Jesus and thank God, it's not your judgment, but Jesus. Are you following? Kaya iba may judge ka, kung Christian ka, bakit mahigaw ka? Ha? Hindi ka, ganyan bang Christian? Pati ba yan kasali? Yan. Ba't may tattoo ka, ha? Ba't may tattoo ka? Andyan na ho yan, bago pa po ako naging Christian eh. Babura mo! Babalatan po? Naintindihan niyo po? Minsan na namin taong ganyan, concern na concern sa lahat. Ba't ang haba ng buhok mo? Babae, lalaki ka pa naman. Christian ka? Ba't ang haba ng buhok mo? Sometimes we tend to judge externally. But the idea is this, it's now between you and the Lord. Kasi kahit kasi katulad si Mr. T, nakaganyan siya, sabi niya, bakit ganyan ang buhok mo? Because I want to tell the world, I'm free because of Jesus. It's a bird. It's a picture of a bird. Sabi niya, I want to tell the world, I belong to Jesus. Merong isang kilala ko, Ali, nakatamit ng puti. Tapos, parang kung maglakad siya ganyan, Christian siya. Sabi ko, ano ba to? Kulto ba to? Ano ba to? May problema ba to? Ninanong ko, ba't kayo nakaputi? Kasi ginamit ko yan para tuwing magtatanong yung tao, ba't ako nakaputi? I'm just telling them I'm a follower of Jesus. And that's my way of telling them about the Lord. Tinitiis niya yung puting damit na yun, talagang nakaganyan. Di ba? Bakit siyang ganyan? Parang, kung iba, pagtatawanan yan, ano ka ba naman? Christian ka na, nagaganyan-ganyan ka pa. Hindi na issue dito. You know in your heart what is your motive, whether your conscience is clear or not. Andyan pa kayo? Naalala ko, may nagtanong sa akin eh, Pastor, nanood ka ng boxing? Christian ka, pastor ka pa naman, nanood kang boxing? Di ba? Kala ko ba, Christian ka? Bakit? Nandun ako para mag-pray. Masama ba yun? Tapos, ito nakakatuwa. Our brother, who happens to be a boxer, uses that opportunity also to share the gospel to his friends. Masama ba yun? Only God knows your heart. Kaya sabi ni Paul, as far as I'm concerned, my conscience is clear before God. Gusto niyo mapahinga kayo? Hindi kayo nag-bothered sa mga ibang tao?
let your conscience be very clear. Forget those rogue judges. Are you following? Now, ito po ang napakaganda. Tingnan niyo po. Tuloy tayo. Sabi niya, ito kasi, yung mga conscience lang, ingat lang kayo. Minsan depende sa, kasi yung conscience, pino-form din yan eh. Tingnan niyo ha. To the pure, all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. But both their mind and their conscience are defiled. Ano yung sabihin ng defiled? Nadumihan, corrupted. When I was young, ang unang aklat na nabasa ko, Tik-Tik. Sa mga bata hindi nakaintindihan ng Tik-Tik, pornographic magazines. Noon, hindi nyo maintindihan, nasa magazine yon, ngayon nasa internet na. Noon, dahil napulot kayo, kahit hindi ako marunong magbasa, yun na nabasa ko. Now, trust me, my conscience was defiled. Kaya every time I look at women before, nire-rape ko sa isip ko. Kasi defiled na eh, marumi na. Nakuha ninyo? Lahat ng makita ko, kahit pure, nagiging impure. Pure yung babae, nagiging impure. Are you following? Now, huwag kayong mag-alala. Marami rin ganyan dito. Oh, yung iba ayaw lang aminin, pero impure na yung kanilang conscience. Nakuha? So, lahat ng makita nila, impure. Lahat, marinig nila, mayroong magbasa na ng Bible, nakikita nila in an impure mind. Why? Because the conscience is defiled. Kaya lagyan mo lang yung puno ng palda, re-rapin. Because the conscience is defiled. Are you following? Now, listen, kaya ingat kayo. Iba naman, seared ang conscience. Ano ibig sabihin ng seared ang conscience? Pag sinabi mo seared, parang na-cauterize. Parang siyang yung kalyado na, kalyo. Wala nang pakiramdam. Kaya, ang daming ganyan, mga kriminal. Pag convicted na sila, ano masasabihin nila? Hindi kami guilty. I'm innocent. Naikuha ninyo? Innocent pa! Bakit? Kasi kalyado na. Nakalyo na, kaya wala silang pakiramdam kahit na ganyan, hindi na naintindihan kung mali o tama kasi kalyado na. Nagkakanilan tayo. Seared conscience. Now, iba naman, tingnan niyo, evil conscience. Sobrang sama na yung konsensya. Lahat ng kalang naisip kasamaan. Yung mabuti, yung evil, tinatawag din ng good. Yung good, evil. Yan na nangyayari sa ating bansa. Ngayon, hindi nyo ba nakikita yun? Sa buong mundo, nangyari na yan. Mapapansin ninyo, when you are to look for a hero, look for the worst villain. Are you following? Ano sinasabi nila? Hanapin mo yung makasalanan. Hanapin mo yung mga pinakamasamang tao. Yun ang magiging bayani natin. Hello? Andiyan pa kayo? Alam nyo, habang bata pa lang, kaya sabi ng Bible, turuan nyo na, i-form nyo na yung conscience ang tama. Huwag niyong hayaan, nanonood sila ng mga halikan, bata pa lang. Hindi, i-form niyo yung conscience. Kasi kapag nasanay yan na nag-ahalikan, sa kanila normal yun. Ba't masama bang maghalikan? Hindi man na naintindihan. Kaya mga anak ko nakakatuwa kasi pag nanonood kami ng TV o sine, nagtataka sila sa akin pag may maghahalikan. Hindi pa naghahalikan ha, malapit pa lang. Nililipat ko na. Sabi niya, Tay, ba't yun nililipat? Ayoko mag-isip ng masama. Kasi baka duktungan ng aking imahinasyon. I need to guard my conscience. And alam niyo, yung mga anak ko, hindi tumitingin. Pag may iwas. Naintindihan niyo? Ngayon, ibang-iba ng mga tao. Hindi ako nagbayad sa pamasahe ko. Ang talino mo, anak. Di ba? Kasi nga, ano na yung conscience? Evil conscience. Di ba? Ako nakauna sa girlfriend ko ngayon. Ako nakauna. Anak, ang galing mo. Macho ka. Evil conscience. Napansin niyo? Evil conscience. Manood kayo sa sine ngayon. Magugulat kayo, mga TV, lahat ng mga palabas, as in encouraging evil actions. Na dating nakakadiri, ngayon okay na. Hello? Because we are being, itong mundo na to, towards against forming evil conscience. Kaya sabi ng Bible, train up a child in the way that they should go, so that when they grow old, they will not depart from it. Kasi yung conscience nila ma-form. Kaya nagigilty sila magkopya. Kaya yung mga estudyante, hindi nagigilty. Bakit? Yung conscience nila, evil na rin. It's better to cheat than to repeat. Ganun na. Paulit-ulit. Better to cheat than to repeat. Better to cheat than to repeat. Better to cheat than... Kaya, cheat. Let's have a cheating arrangement. Kaya ganun na. Kasi nga, ganyan na. Yung conscience sila na. Now, kaya sabi, meron din mga weak ang conscience. Ano yung weak ang conscience? Ito naman, lahat ng bagay parang mali. Parang mali. Kunyari, ay, nakatulog ako, nakakaya kay Lord. Lord, patawarin mo, nakatulog ako. Hindi, kung nakatulog ka, okay lang. Huwag ka lang tuloy-tuloy. Tsaka huwag ka lang uuntog sa katabi mo, okay lang yun. Di ba? Tsaka, ingatan mo lang, baka tumutulo. Yun lang naman yun eh. Pero,
Ibig sabihin, minsan lahat na lang, yung pagkain, masama ba to? Masama ba to? Masyadong weak. Parang, ay, baboy, mamamatay na ako, kumain ako ng baboy. Huwag ka naman, huwag ka mag-alala, yung baboy lang ang namatay. What I'm saying is this, there are some people who are weak in conscience. And, kaya sabi ni Paul, ito ang ganda kay Paul, in view of this, sabi niya, I also do my best to maintain always, look at the words, this is what he was saying about good conscience, a blameless conscience both before God and before men. Ibig sabi niya, klaro sa isip ko na I did not displease the Lord. I knew for a fact what God's will is. And I know for a fact what is bad and good for people. I give my best to keep my conscience blameless. Naintindihan natin? Kaya kahit anong sabihin ng tao, relax ka because you know your heart better. You know yourself better. You know your conscience better. Na? Kahit nasabihin ng tao, ang galing mo, nakakatuwa ka, I'm so blessed. But deep within your heart, you know also whether your conscience is clear or not. Obviously, if it is not clear, you'll never find rest. Kasi yung rogue judges, they will bother you. Now, listen to this. Tuloy tayo. Kaya, but ganun kaya si Paul, but to me, it's a very small thing that I may be examined by you or by any human court. In fact, I do not even examine myself. Pero hindi ibig sabihin that I am conscious of nothing against myself. Yet I am not by this acquitted, but the one who examines me is the Lord. Nagkakaintindihan? As far as I'm concerned, I'm trying my best to keep my focus or my agenda solely to glorify God. Yun lang. Kaya klarong conscience ko. But it doesn't mean that I would not be examined by the Lord. Are you following? Hindi ibig sabihin, hindi yan alam ni God. Alam ni God yan. I-examinin niya pa rin ako. Nagkakaintindihan tayo? Hello? Good. Now, tuloy tayo. Kaya sabi ng Lord, paano ba magkaroon ng clear conscience talaga? Kasi tayo marumi conscience eh. How much more will the blood of Christ, who through eternal Spirit offered Himself without blemish to God, cleanse your conscience from the dead works to serve the living God. It must start by having the blood of Christ, and from there you can cleanse your conscience. Nagkakadinan tayo. Kaya you have to make sure na ayos kayo ng Diyos, ayos kayo ng Panginoon. Now listen, kaya si Paul, amazing. Kaya yung conscience niya lagi sabi, the Holy Spirit can confirm this. Now let's continue. The high priest Ananias commanded those standing beside him to strike him on the mouth. Now bakit? Anong problema nito? Ito yung strike hindi ito yung strike na pak, ganun, hindi ganun. Talagang sapak. Sapakin mo nga yan. Boom! Talagang, pok! Kaya, parang, teka muna, etong si Ananias, para hindi kayo malito, hindi ito yung asawa ni Sapira, patay na yung dalawang yon. Hindi rin to si Anas na anong tawag dito? Kay Jesus. Anas yon. Ito, Ananias. Nagkaintindihan tayo? Ginaguide ko lang kayo, para nagbabasa kayo, hindi kayo nalilito. Okay, tuloy tayo. Sabi niya, sinapak. Sabi ni Paul, teka, bakit siya sumasapak? Talagang rogue ito. Alam niyo bakit? Nagpapatupad kayo ng batas, hindi kayo sumusunod sa batas. Nakita niyo po ba yan? Tingnan niyo, sasabi dito, baka ka sumapak. If the wicked man deserves to be beaten, that's the only time the judge shall then make him lie down and be beaten in his presence with the number of stripes according to his guilt. Ibig sabihin, fair and square. Judge pa rin, hindi just pa rin. Hindi yung basta sapak lang. Ito, tinitigan lang sa mata. Siguro tinitigan niya, brethren, parang medyo gusto niya galang kasi siyempre katulad ng sila Peter, pagka with all your dignity, honorable. May mga honorable din eh. Pero ito hindi eh. Brethren. Bakit? Siguro kasama ko to mga ato eh. Gamaliel eh. Kasama ko to, classmate ko iba dyan. Nakuha ninyo? Mga kaano ko to, contemporaries ko ito. Mga tol. Ayan nyo. Pwede naman magkakasama tayo. My conscience is clear. Nakuha ninyo? Nainadyo nyo ba kung nangyari? Tapos biglang, sapakin mo nga yan. Parang, kasi siguro, kasi sabi niya, nakakaloko to ah. Lalong-lalo na si Ananias, nako, pag nakita nyo yung kanyang buhay sa kasaysayan, napakawalang yung tao yan. Alam nyo bakit? Pro-Roman siya, kurakot, ninanakaw, pati tithes, at hindi lang yon. Talagang nagpapapatay siya kahit sa ibang tao. Pagka anyone who would get in the way,
papapatay niya. Ganun siya kasama. Kaya his conscience was not clear. Nagkakanindihan tayo. Kaya naman, bagabag siya. Sapakin mo yan. Nakuha niyo? Now, tuloy tayo. Number 2. So, klaro tayo sa wrong judge. You focus on God, make yourself clear in conscience. Okay? Kaya huwag kayong magpaparinig sa mga sinasabi sa'yo, kahala ka ng pag-asa, wala ka ng magagawa, hindi ka Christian. Hindi, it's between you and the Lord now. Okay po? Now, minsan, natatakot din tayo. Teka muna, kasi dami kong weaknesses eh. Totoo naman eh. Pag tinignan mo, minsan, kahit hindi tayo rested sa Diyos, ang isip natin, ang dami kong pagkakamali. Paglabas ko lang dito, naku, pagkakita ko pa lang, siningitan ako sa daan. Kakainis yung kagagaling lang sa service, naniningit ako agad. Christian talaga kayo! Kasi siyempre, sa loob-loob lang. Di ba? Kasi talagang galing na. Ngayon, iba naman, paglabas pa lang, yung anak mo pa lang, Papa, makakain tayo. Mamaya na. Mama, doon tayo sana. Ang lakas-lakas pa. Pera, wala nga. Diba? Parang, ang ulo, sasapakin kita. Tatadya ka na kita mamaya. Yun naman, galit na kagad. Yung iba naman, magdadrive pa lang. Paglabas dito, ang tagal naman dito. Grabe man, ayoko na mag-service dito. Ang tagal-tagal. Aawain niya asawa. Dala mo pa kasi ako dito. Ha? Inibita mo ako, tapos ang hirap-hirap pala. Sana, doon na lang tayo sa ibang simbahan. Kakatapos lang. Labas na kagad. Kaya hindi ka na naman pahinga doon. Wala ka na naman pahinga. Hello? Buti pa iba. Paglabas, ang sarap ng tulog ko, ha? I feel so rested. Okay pa yun eh. Sorry, nainggit ako eh. Pero anyway, yung weakness natin, nakakawala ng rest. No, bakit ko nasabi yun? Tingnan nyo. Then Paul said to him, God is going to strike you. Tingnan nyo, exclamation point. Sabi niya, tatamaan ka mula sa Panginoon. Ikaw, whitewashed wall. Sabi nga na, do you try me according to the law and in violation of the law, order me to be struck? Oh, galit si Paul. Exclamation point eh. Sabi niya, lagot ka kay God. Kapal ng mukha mo, ha? Alam niyo, pag sinabi yung whitewashed wall, common sa kanila yon. Nalala si Jesus, whitewashed sepulchre. Nalala niyo yun? Ibig sabihin nun, ginagamit kasi yun, even ni Ezekiel pa lang. Pag sinabi mong whitewashed wall, yun yung pader na pagka sinandalan mo lang, tutumba. Pero, ang ginagawa nila para mukhang matibay, pipinturahan ng puti. Sa tingin mo, tibay, pero bulok. Ano kayo nyo? Kaya ang tawag dyan, whitewashed wall. Kaya sabi niya, ganyan kayo. Wala naman kayong stabilidad. Pa-judge pa kayo. Wala naman kayong tayo. Ang kakapal ng apog ninyo. Parang ganun yung sabi niya eh. Nakuha ninyo? Parang hindi nyo ma-imagine kasi sa English parang ang whitewashed wall. Pagka sa Tagalog yan, wag na. Kakahiya, baka matanggal ako dito. Diba? Kasi sabi niya, gusto mo ba akong husga? Tapos hindi ba kayo sumusunod sa batas? Mga hipokrito! Parang gano'n ang dating. Nakuha ninyo? Eh ngayon, galit din si Paul. Although nangyari naman yun sa kanya dahil si Ana pinapatay eh, bandang huli. Kaya lang, itong nakakapagtaka. Si Paul, galit din. Tao rin. Diba? Kahit na nakita, bayaning-bayani si Paul sa atin, let you be encouraged. Tao din siya, oh. Bumigay din, oh. Kaya natutulog kayo. Hindi kayo. Bumibigay din. Okay? Are you following? Now, pero itong amazing. Even in your own weakness, don't get discouraged. You know why? Let's continue. But the bystander said, do you revile God's high priest? Oops! Buti na lang, may mga tao willing to tell him to his face what's wrong with him. Alam niyo ang problema sa atin, alam naman natin may mga weaknesses tayo. Tama? Ang problema, sa sobrang yabang natin, ayaw natin nasasabihan. Tingnan ninyo, mga lalaki, sinong pinakaayaw ninyo? Oh, kinakalabit ka na. Pero gising, ano ka ba? No. Listen, sinong pinakaayaw natin? Yung asawa natin. Kasi madalas, sinasabihan tayo ng mali natin eh. Uy, ano ka ba kung kumain kang? Laktak mo muya. Ito lang, nakikialam ka kasi. Di ba? Kaya alam yung mga babae, mga asawang babae, parang feeling nila, hindi nag-iisip yung mga lalaki. Hindi totoo. Kasi minsan, tuturo pati pag-flash. Sabihin, ganito, i-flash mo kasi pag umihi ka, pa-flash mo. Kawawa ng mga lalaki, hindi nag-iisip. Diba? So,
Naiinis sila, ganyan, nagagalit sila, ganyan. Pero sa totoo lang, thankful ako sa mga tao, katulad sa asawa ko, na may nagsasabi sa akin ng mali ko. Kasi we know our weaknesses if we're honest. Yung mga anak, galit sa magulang. Kasi pinapakita sa anak yung mali nila eh. Anak, ano ka ba? Lagi na mali. Eh, talaga naman mali. Di ba? Kaya naiinis tayo. But you see, friends, those people who truly love us, they will tell what's wrong with us. Tama? Tama ba? Now, alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Asawa ko nakakatawa yan. Bago ako mag-preach, magte-text yan. Zipper mo. Bago ako, zipper mo. Ganyan, lagi sasabihan, zipper mo. Lagi yan. Minsan, out of, kayabangan, zipper. Di nag-preach ako. Bukas ka! Nakalimutan! So, tapos tatawa-tawa yung asawa ko. Ayan, kasi hindi ka nakikinig. Sabi hindi nakikinig ka. But you know what? That is exactly what happened here. Yung mga tao, sabi niya, Paul, bakit mo inaalipusta yung high priest? Kasi mali yun eh. Tingnan nyo, mali yun. Kasi tingnan nyo, sabi niya, si Jesus Christ, nung ginanon siya, hindi naman siya Tingnan, while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats. Hindi ka tinakot. Hindi yung, lagot ka agad, tatamaan ka ng kidlat. Hindi ganun eh. Sabi niya, but kept entrusting himself to him who judges righteously. Sa tahimik lang, Lord, kayo nang bahala rito. Nakuha ninyo? Si Paul hindi, nagalit eh. Nirebuke siya. Buti na lang. Si Paul, humble enough to say, I was not aware, brethren, that he was a high priest. For it is written, look at the words, you shall not speak evil of a ruler of your people. Isipin nyo, itong malabo itong leader na to, but he was not to speak anything against to the ruler of the people. Nakuha niya? Sige nga, ano naman pinagsasabi natin masasama sa mga leaders natin? Mayor, presidente, police, di ba? Minsan nag-drive tayo, hindi marunong yung traffic na yan. Talaga, tuloy mo, nag-traffic talo. Naranasan niyo na yan? Like ko nagagawa yan. Bigla i-review ko ng Diyos, ano ka ba? Igagalang mo yan. Kasi leader mo yan eh. Lord, hindi marunong eh. Like ka bang tama? Di po. Igalang mo, pagpe-pray mo. Di ba? Asawa niyong lalaki, leader yan sa bahay eh. Pinagpe-pray niyo ba, ginagaling? Di ba? Minsan, tanda, utos ng utos. Yung mga anak, sa mga magulang, leader niyo yan eh. Sabi ng Panginoon Diyos, you shall not speak evil of a ruler of your people. Nakuha natin? And here is Paul was willing to admit his mistake. Kasi, alam niyo, amazing dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Look at the words. Fools despise wisdom and instruction. When people tell you what's wrong with you, ang mga mangmang, mga bobits, hindi yan tumatanggap ng pagtutuwid. Hindi yan tumatanggap ng instruction. Larang mga lalaki yan. Nakalalaki ka, bala akong pakialam sa'yo. Ganyan tayo. But a wise person, they will listen because wisdom comes from God. Kaya nga sabi ng Bible, God, what? Is opposed to the proud, but gives what? Grace to the humble. Kaya, in our own weakness, then be willing to admit our weaknesses. Because that is God's protection to all of us. Are you following? Now, imagine nyo, kahit mali ka na, itong amazing sa Diyos, He will still be there to protect you from your own weaknesses. Ano sabi? But perceiving that one group were Sadducees, andun pa rin yung wisdom niya. Andun pa rin niya. And the other Pharisees, Paul began crying out in the council, Brethren, I am a Pharisee, a son of Pharisees. I am on trial for the hope and the resurrection of the dead. Boom! Oops! Alam niya kasi yung merong grupo dito, yung Pharisees, naniniwala sa resurrection of the dead. Yung Sadducees, hindi na rin naniniwala. Kaya nga sila sad eh. Sad, you see? Di ba? Kasi hindi sila naniniwala na mabubuhay ulit ang tao eh. Ang lungkot nun. But these Pharisees, bagamat malayo sila, they knew that they would be resurrected. Now, tingnan niyo nangyari. For the Lord gives wisdom, di ba? Tapos, ito na. And he said this, there occurred a dissension between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided.
And for the Sadducees says that there is no resurrection, not an angel or spirit, but the Pharisees acknowledge them all. Now, and there occurred a great uproar, and some of the scribes of the Pharisaic party stood up and began to argue heatedly, saying, we find nothing wrong with this man. Suppose the spirit of an angel has spoken to him. And as a great dissension was developing, the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them and ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. Amazing. Yung kanyang presence of mind, nandun pa rin. Every time, sinasapak siya, ginugulpi siya, he still knows what to say. Bakit? He was just being covered by God. Talagang sumusunod lang siya sa covering ng Diyos, sa protection ng Diyos. Nagkakadina, kung tayo ho yun, nasapak na tayo, nagingit-kit pa tayo, bahala na nga kayo dyan. Hindi. Perceptive pa rin siya. Oops, Sadducee. Oops, Pharisee. Yari kayo, divide and conquer. Kaya ako nililites because I believe in the resurrection of the dead. Oops, hati na. Nakuha na niya? Now, itong amazing. Pag dahil sa kaguluhan, di na sa barracks. Siguro na mag-isa na siya ulit. Palpak. Dapat pala hindi ko ginanon yung boss. Dapat hindi ko ginanon yung high priest. Palpak. Naranasan nyo na yung minsan para nagsisisi kayo sa mga pinagsasabi ninyo. Hello? But look at God. In our own weakness, look at God. But on the night, immediately following, the Lord stood at his side and said, Paul, take courage. For as you have solemnly witnessed to my cause at Jerusalem, so you must witness at Rome also. Paul, huwag kang mag-alala. This is my program. Here's my itinerary. You just follow, and I will be with you. In-encourage pa si Paul. Mga kapatid, at the moment, may ganyan, down ka, the first thing that you need to do is to go back to God. I believe he was praying. Kasi hindi naman sasagot ang Diyos sa kanya kung di siya nag-pray eh. Nakuha? So, nag-pray siya. Sabi niya, Paul, take courage. Tasamahan kita. Tatayuan kita. Ilalabang kita. Nakuha ninyo? Hello, andyan pa kayo? No, good. No, tuloy tayo. Kaya, ang pangatlo is overly fanatical. Ano ibig ng fanatical? Ang fanatic, ito yung mga taong extreme and uncritical enthusiasm or zeal as in sobrang religyoso. To the point na talagang ipaglalaban ng kanilang reliyon, hindi Diyos, yung kanilang reliyon, laban sa iba. Naintindihan nyo? At yan ang nangyari kay Paul. Tingnan nyo. When it was day, the Jews formed a conspiracy and bound themselves under an oath, saying that they would neither eat nor drink until they had killed Paul. Grabe, no? Kaya niyo yan? Hindi ako kakain hanggat hindi ako nagbabasa ng Bible. Eto, sabi niya, papatay pa. Di kami kakain, magfa-fasting kami hanggat hindi namin mapapatay si Paul because Paul is our enemy. Paul is the enemy of our belief. Paul is the enemy of our religion. Papatay. Itong amazing. They are to follow God kung nagsabing wag papatay. Tama? And yet, they are going against God for God. Naintindihan niyo po? So, tingnan nyo they're willing to do everything against Paul. Now, tingnan nyo, they were more than 40 who formed this plot. Now, this is amazing. Maraming taong ganyan. They will hate you so much. Maraming kaopisina ninyo because you speak about Jesus, because you speak about your faith in Christ. You're telling them that you will be saved only by grace, and they will attack you. They will hate you. Ay, sa akin, tignan nyo sa YouTube, ang dami. Bulaang propeta ka. Wala ka talaga, demonyo ka. Di ba? Hindi ka pa patay. Sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa mo. Ganun ang mga binabanat. Ang tanong, these are overly fanatical. And yet, bandang huli, pwede ka pa nasaktan. One time, nasa mall ako. Nasa mall. Katayo akong ganyan. Tapos nakatayo ko, nantay ko si Mrs. May binibili siya. Biglang sabi ng isang mama, laki, mama! Tinitigan ako mula ulong hanggang paa. Tapos ibang mukha niya, galit. Ikaw ba yung pastor? Sabi ko, ano po? Sabi niya, ikaw ba yung pastor doon sa YouTube? Sa YouTube? Bakit po? Yung maingay. Ang taso, maingay. Yung maingay. Mukha ako na ata yun ah. Maingay ako eh. Sabi niya, mataas ang boses, yung maingay. Talagang alam mong iniinsulto ka na. Ang sama na ng kanyang, ikaw nga yun. Look at the words, ikaw nga yun. Very descending, talagang disrespectful. Why?
Because he feels kaaway niya ako dahil he has a different belief. Nagkakaintindihan tayo. Andiyan pa kayo? But this is wonderful. Kaya, oops, delikado to Kaya sabi niya, pasensya na po kung maingay ako. Huwag niyo na lang hong pakinggan. May layo. Siyempre, kailangan ka rin matalino. No, tuloy tayo. Now, they came to the chief priest and the elders and said, we have bound ourselves under a solemn oath to taste nothing until we have killed Paul. Nag-conspiracy na. Kausap pa yung chief priest. Sino ba kausap? Chief priest and elders, mga leaders. Now, therefore, you and the council notify the commander to bring him down to you, as though you were going to determine his case by a more thorough investigation, and we for our part are ready to stay him before he comes near the palace. May conspiracy na. Pagtutulungan na, pag-iisipan na, paano siya yayariin, tama? Now, buti na lang ang Diyos hindi natutulog. Praise God, really. He always takes care of us. Even if we don't notice it, the Lord is still in control. He is still sovereign. He will surely finish what He has entrusted us to finish. Nagkakaintindihan? As long as we're faithful walking with Him, He will accomplish what He has started. Natuloy tayo. But the sons of Paul's sisters, buti na lang, pamangkin niya, heard of the ambush, and he came and entered the barracks and told Paul. Paul called one of the centurions to him and said, lead this young man to the commander, for he has something to report to him. Buti na lang may nakikinig. Buti na lang meron nakaalam. Ngayon, di-report. So he took him and led him to the commander and said, Paul, the prisoners called me to him and asked me to lead this young man to you, since he has something to tell you. The commander took him by the hand and stepping aside and began to inquire of him privately. What is it that you have to report to me? And he said, the Jews have agreed to ask you to bring Paul down tomorrow to the council, as though they were going to inquire some more thoroughly about him. Sabi niya, do not listen to them, for more than 40 of them are lying in wait for him, who have bound themselves under a curse not to eat or drink until they slay him, and now they are ready and waiting for the promise from you. Now listen to this. Kung tama yung paniniwala mo, listen to this. Hindi ba kayang patayin ni God si Paul? Kaya naman Kaya hindi mo kailangan gumanti. Kaya nga ang utos ng Diyos sa Christian, mahalin mo. Kaya pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Bakit? Because you can trust God. Hindi mo kailangan gumawa at magplano para sirain ng ibang tao. Kaya listen, pag merong umatake sa inyo, umaaway sa inyo because of your faith, because of your trust in God, because of your experience of His grace, huwag mo silang awayin. Relax ka lang. Ibigay mo sila kay God. Malay mo, kunin ni God. Kasi binigay mo Diba? Pero hindi mo sila kailangan patulan. Hindi mo sila kailangan awayin. Hindi mo sila kailangan magbatuhan ng Bible. Wag. Don't waste your energy for those things. But listen to what God is telling you. Hindi niya sinasabing magpabaya ka. Hindi niya sinasabi yun. Kaya sabi niya, i-report mo. Sabihin mo. I-report mo. Now, listen. So the commander let the young man go, instructing him, tell no one that you have notified me about these things. Now, let's continue. And he called to him 2 of the centurions and said, get 200 soldiers ready by the 3rd hour of the night to proceed to Caesarea with 70 horsemen and 200 spearmen. Isipin niya, ilan si Paul? Ilan? Isa lang. Ilan magpaprotection sa kanya? 200 soldiers, 70 horsemen, 200 spearmen. Naintindihan niyo ba kung gaano karami magbabantay kay Paul? Na talagang tinalagaan ng Diyos? Gusto niyo malaman? Mula dyan sa likod ng camera, hanggang dyan, hindi niya na yan, hilera na yan. Huwag yung sa likod hilera na yan. Hanggang dito sa harapan, hanggang doon kay Carmen, at kay, Owen. Tayo kayo lahat. Lahat. Tayo. Yan. Tayo. Iba nakaupo pa, nakakaupo sa kabayo. Okay. Okay lang. Ganyan karami ang bantay ni Paul. Na-imagine niyo? Landas sa taas. Huwag kayo sumili, malalaglag ka. Pero ganyan karami, makikita sa camera. Tama? Pero isang tao lang babantayan. Ganyan karami magbabantay. Yan ang 400. Upo na po kayo. Salamat po sa inyo. At least we can visualize. Look at God. God can mobilize as many soldiers as possible. These are non-Christians. But God is using them to protect Paul. Bakit? Sabi ng Bible,
Kasi pag sinangako niya, gagawin niya. On the night immediately, remember the promise? The Lord stood at his side, take courage, for as you have solemnly witnessed to my cause at Jerusalem, so you must witness at Rome also. Kaya ito ang pangahawakan ninyo. Hanggat lumalakad ka kay God, at sumusunod ka sa paraan ng Diyos at sa itinerary ng Diyos, listen to this, immortal ka. Hindi ka mamamatay dahil tatapusin ng Diyos kung anong sinimulan niya sa iyo. Nagkakanilihan. Kaya this is something beautiful. If God is for us, who is against us? Nagkakanindihan. Kaya nga po, pag sumasakay ako sa aeroplano, lagi ko sasabi sa sarili ko, ang palad ng mga kasakay ko. Hindi ito magkakras. May trabaho pa ako eh. Ha? Pero kung alam kong uuwi na ako, kawawa naman sila. Hindi na niyo po yung sabihin. Kasi may trabaho pa. Kasi nga, if God is for us, who is against us? And finally, fear of the unknown. Siyempre, hindi mo alam kung ano mga mangyaring susunod. Tingnan niyo po. In our adventure of faith, listen, we focus not on the unknown, but on the one who knows us well. Amen? At tingnan niyo ang mangyari kay Paul. Let's continue. They were also to provide mounts to put Paul on and bring him safely to Felix the governor. So papadala niya na kay Felix and wrote a letter having this form. Sabi niya, Claudius Lysias. So si Claudius po yung pinaka-head. No, to the most excellent governor Felix, greetings. So sinulatan niya po. Sinabi niya why Paul was being transferred. He was telling him, ganito yung po na scenario, and what happened. So the soldiers, in accordance with their orders, took Paul and brought him by night to Antipatris. But the next day, leaving the horsemen to go on with him, and they returned to the barracks. And when this had come to Caesarea and delivered the letter to the governor, they also presented Paul to him. And when they had read it, he asked from what province he was. And when he learned that he was from Cilicia, look at the words, lahat yan may kasama sa program ng Diyos. He said, I will give you a hearing after your accusers arrive also. So sa halip na doon, ililitisin, dilala sa Antipatris, doon siya gagawin. Sabi niya, and giving orders for him to be kept in Herod's praetorium. So ano napansin niyo? Everything, though hindi alam ni Paul anong gagawin ng Diyos, but everything was according to God's plan. Bakit? From the very beginning, sabi ni Lord, you will speak before kings, before Rome. Tama? And ito na yung journey. And oftentimes, our journey, based on the promise of God, is something we could not comprehend. Parang, hindi ko maintindihan paano mangyayari yun. Ikaw kunyari si Joseph. Joseph, luluhod sila sa lahat sa harapan mo, mga kapatid mo. Oh, paano mangyayari yun? Tingnan nyo, binenta ka ng kapatid mo, naging katulong ka. Paano sila luluhod? Katulong ako. Ngayon, hindi ka lang naging katulong, nakulong pa. Tama? Nakulong pa. Patay, nakulong pa. Ngayon, ano nangyari? Doon sa kulungan, after 2 years, saka lang siya pinromote as a Prime Minister of Egypt. Tingnan nyo yung daan papunta sa Prime Minister, ang layo. Ang layo. Hindi man lang dumaan sa noble family, pinakasalan yung asawa ng anak ng noble para maging siya. Hindi eh. Dito dumaan sa ilalim. Katulong, kulong, ayun. Hanggang sa dumating siya sa pagiging pangulong. Prime Minister. Nakuha ninyo? That's the root. Ako hindi ko maintindihan when God told me, I will enlarge your border. I could not understand that. Hindi ko maintindihan. Bakit? Natanggal ako sa ministry. Nawala ako sa ministry, nagtuturo ako sa mga squatter, doon na lang ako nagtuturo, ganyan. Tuturo ako hanggang sa binalikan ng Diyos. Pak. When God called me into the ministry, hindi ko rin ma-imagine. Bakit? Hindi ko ma-imagine na magsasalta ako before men. Mahihain akong tao eh. Ayaw maniwala, no? Tahimik ako. Kaya nung nakita na nanay ko, nagsasalta ako, ikaw ba yan? Saan ako nagsimula ng ministeryo? Doon, sa mga fishermen, sa Hala-Hala Rizal. And I never imagine myself speaking before professionals, companies, and even abroad. Pero sabi lang ng Diyos, I will use you to reach out and tell people about me. And you don't know the journey. You just follow the Lord. Remember? Nakakatakot ata. But God is always there to remind you, if you walk with me, you walk with my itineraries, I will bring you to where you should be. Are you following? Now, tingnan niyo po. Sabi ng Bible, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life.
To so many people, they were so confused. Ano ba talaga pinamumuhay mo? Kaya walang pahinga walang rest sa Diyos. Alam niyo bakit? Ang dami nating ginagawa sa buhay. Ang dami nating pinagugugulan ng energy. Ang tanong, yun ba yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? Pag-isipan ninyo. Pero mamamatay na lang tayo, tatanda tayo. Tapos tatanong na sa Lord, Lord, ito ba talaga yung pinagagawa mo sa akin? Pero wala kang ka-rest. Yun yung para ka nag-exam, hindi ka natulog, as in, sinabit mo yung take-home exam mo, 2 linggo ka nag-research, 2 linggo ka hindi natutulog, ginawa mo lahat, pagdating mo doon, sabi ng teacher mo, hindi ito yung assignment. Type nyo. And one day, most of us will be surprised. Pagharap natin kay God, hindi ito yung assignment. Maybe we're too busy building our own palace, building our own kingdom. At the end of the day, when we face God, pagod na pagod tayo, Lord, I'm so tired. I'm so consumed. And sabi ng God, but this is not the assignment. Type nyo. So, ito po, always follow God. Find your shelter in the Lord. And in that roof, He will protect you from rogue judges. He will protect you from your own weakness. He will protect you for those overly fanatical. And He will protect you from the fear of the unknown. Why? Bakit mo pa? Pagkasama, naalala ko, madilim yun, madilim. Pauwi na kami, hatid ko yung girlfriend ko pa yung asawa ko nun. Asawa ko ngayon, girlfriend ko pa lang siya nun. Naglalakad kami. Hindi namin namamalaya ng dilim. Hindi namin namamalaya ng gabi. Bakit? Dahil nag-e-enjoy lang kami nagkikwentuhan habang naglalakbay. Tama? Ganun din, you will never have that fear of the unknown, the rogue judges, your own weakness. Why? Because you're just busy talking with the lovers, with the lover of your soul until you reach your destination. Yan ang buhay natin. Alam niyo, nung tinanong kami, ano bang heaven sa'yo? Anong heaven sa'yo? Everybody was describing maganda. I described heaven this way. It's unimaginable joy. Bakit? Being part of the body of Christ, the bride of Christ, I will be with the perfect groom for the rest of eternity. It's heaven for me. Nagkakanidihan. Hello? Andyan pa kayo? Let me end. Totoo na. Yung nag-attend kami ng conference, isa sa speaker, si Dr. Kai, sabi niya, one time nandun sila sa Israel, they want to experience yung wilderness experience. So, nandun sila sa wilderness, sa tent, and somehow God impressed upon his heart, labas ka, pray ka, usap tayo, early morning. And sabi niya, Lord, totoo ba to? Tapos sabi niya, tutulog sila lahat. Sabi niya, sweetheart, maaga ako bukas. Huwag ka mag-alala. Pag wala ako, pag gising mo, wala ako, maaga ako lumabas, ha? Sabi ng bata, anak niya nandoon din. Sabi niya, Daddy, sama ako, ha? Pag nagising ka, alam mo naman mga bata, pagka magsasabi, sasama, pero hindi naman nagigising, di ba? So, hindi kita gigisingin. Basta pag nagising ka, sama ka. Naka-ready na siya, paalis na siya, madaling araw. Pag paalis siya, biglang nahatak ng damit niya ganyan. Yung sabi niya, Papa, tuloy ka ba? Sama ako. Sama siya. So, lakad sila, kentuhan. Kami ko, anak, dito ka lang, mag-usap kami ng Lord. Tapos, pray siya, Lord, kausapin mo na ako, nandito na ako. Tapos, Lord, nandito na ako, kausapin mo na ako. Parang wala. Tapos, di bale, kahit na wala, hindi kinausap na, usap na lang kami ulit ni anak ko. Enjoy siya ng anak niya, totoo sila. Bigla sabi ng Lord daw sa, tapos niya, Mami, bila, nangusap ulit ang Lord. Kamusta anak ang lakad mo with me? Lord, nag-enjoy po ako kasama ko yung anak ko. Ako rin, nag-enjoy rin akong kasama ko ang anak ko. Kaya sa buhay mo, you ask yourself, is God enjoying walking with you? Because the joy of the Lord is your strength. You can rest in Him. Tayo pong lahat lumuko. Yuko tayo at pumikit. At mga kapatid, to some of you, you're very tired. You're busy for so many things in life. But you have forgotten what is necessary. Para kang si Martha,
Busy, dahil ginagawa. Si Mary, kikinig kay Jesus. And sabi ni God, Mary has chosen the best part. He has chosen that one thing that is necessary. Kapatid, maybe you're so confused about your personal relationship with Jesus Christ. Maybe you have accepted that grace, pero parang di mo pa rin siya ma-enjoy. Alam yung problema? Maybe you have accepted the idea of the gift of that grace, but you never loved the reality of Jesus, the manifestation of God's grace. Kapatid, yung idea, maganda yan. Pero ang gusto ng Diyos, yung realidad ang nasa iyo. Kahit tanong sa sarili mo, meron ba talagang realidad sa buhay mo? Na masasabi mo, makakapahinga ako sa Panginoon. My conscience is clear, kahit maraming rogue judges, and my God knows my heart, and I'm doing exactly what God wants me to accomplish. I know my own weaknesses, and I thank God He accepted me for who I am, and He will transform me from glory to glory. Or maaaring there were people who are overly fanatical, very religious, minsan kasama mo sa D-group, minsan kasama mo sa church, but you're focused on God because your zeal is based on knowledge, based on Jesus. And iba sa inyo, you are afraid of the unknown. You're full of fear of the unknown. But because you know the God who knows everything, who knows your future, you can find rest in Him. Talaga bang siya ang kapahingahan mo sa buhay? O isip mo yung yaman, o yung mga anak mo, o yung asawa mo, o yung mga na-accomplish mo? Kapatid, all of those things are temporary. They're good, but they are not permanent. Kasi Jesus is offering Himself because He wants you to be with Him forever, where you can really find rest. Kaya sabi ni Jesus, those who labor and heavily laden, kayo mga napapagod, kayo mga nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapatid ko, ikaw yun. Kung kinakausap ka ng Diyos and the Lord is speaking to your heart, talagang may bumabagabag sa'yo, prompting you and telling you, come to me, Jesus. Come. Sabi ni Jesus, come. Kung ikaw yun, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, be humble enough and say, Lord, I'm tired. I want rest. I want to rest in you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Magi sa taas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.